Nasa ikalawang araw na mula nang mahuli sina Loader at Ephra at dalhin sa tribo ng mga goblin. Mataas na ang araw sa kalangitan at nagpapalit na ng bantay ang mga goblin. Isang goblin ang lumabas mula sa tolda, mukhang nasisiyahan matapos pahirapan si Ephra. Pinanood siya ng isa pang goblin na may pag-aalala, ipinaalala sa kanya na iniutos ng pinuno na huwag patayin si Ephra. Sumagot ang masayang goblin na buhay pa rin si Ephra. Sira-sira na ang mga damit ni Ephra at hindi na siya sumisigaw tulad ng noong una siyang pahirapan, ngunit mas nakakatakot ang kanyang katahimikan. Pinilit si Loader na masaksihan ang lahat ng ito, tinitingnan niya si Ephra nang may pag-aalala. Hinihikayat siyang manatiling matatag at huwag sumuko, at sinasabihan siya na malapit na silang mailigtas. Bumulong si Ephra na nauunawaan niya, ngunit agad na binugbog si Loader ng isa pang goblin dahil sa pakikipag-usap ng hindi dapat. May isa pang goblin na lumapit para pahirapan muli si Ephra sa loob ng tolda, na hinahanda ang kanyang batuta para kay Ephra. Ang reyna ng mga diwata at si Kasana ay nag-aalaga ng mga bata habang nasasaksihan ang lahat ng pangyayari. Nakikita ang pagpapahirap kay Ephra, napagpasyahan ng reyna ng mga diwata na may matinding galit si Lamfin laban sa mga tao. Takot na takot si Kasana at iniisip niyang mas masahol pa ang kanilang kalagayan kumpara sa dalawang tao, kahit pa may prutas sila na pwedeng kainin. Mukhang buntis ang parehong reyna ng mga diwata at si Kasana sa mga anak ni Lamfin. Dumating si Gobo sa sandaling yun at kinumpirma niya na may galit nga si Lamfin sa mga tao at sila ang may pananagutan dito. Tila nagbago ang isip ng reyna ng mga diwata tungkol kay Lamfin at sinabing siya ang pinakanatatanging goblin na kanyang nakita, isang goblin na pinapatakbo ng paghihiganti at kayang gawin ang kahit ano. Kahit pahirapan pa siya gamit ang kanyang sandata, kahit pa gamitan siya ng 50 Shades ni Lampden ay magiging okay lang siya, basta mapuna ni Lampden ang kanyang pagka-addict sa ganoong bagay. Nakaramdam siya ng kakaibang pagkaakit sa kanya. Nawasak ng reyna ng mga diwata ang imahe ng isang marangal na diwata sa aking isipan. Si Kasana, na nakatayo sa tabi niya, ay tila nararamdaman na masaya ang kanyang ina sa pagpapahirap na ginawa ni Lamfin. Bumalik naman kay Lamfin ang isang goblin upang ipaalam na bumalik na ang mga goblin ng ikalawang henerasyon. Nagulat si Lamfin, at nang bumalik ang mga goblin ng ikalawang henerasyon dala ang kanilang mga nakulimbat na iba't ibang halimaw, masiglang sinalubong sila ng mga ibang goblin, pagkatapos ng lahat, bukod pa sa reproduksyon. Ang kanilang pangunahing interes ay karne. Nang makita si Lamfin, agad siyang binati ng goblin. Isa siyang malaking goblin na nasa antas 33 na may props yung mandirigma. Mayroon siyang titulo bilang anak ng diwata, pinagpala ng Panginoon, at mangangaso ng halimaw, na may 470 HP, 142 na lakas, 168 na depensa, at maraming kasanayan. Ang kanyang kabuuang kapangyarihan ay umabot ng 500. Nasiyahan si Lamfin sa mga goblin ng ikalawang henerasyon. Sila ay nag-evolve na bilang mga malaking goblin matapos lampasan ang antas 30 at ang kanilang lakas ay halos katumbas na ng kay Lamfin. Tinanong ni Lamfin kung bakit maaga silang bumalik at kung naging matagumpay ang pangangaso. Iniulat ng goblin na nahuli nila ang lahat ng malapit na halimaw at kinailangan nilang maglakbay ng mas malayo sa kanluran ng kagubatan. Ngunit nakatagpo nila ang isang tribo ng mga higanteng goblin na pumapatay sa mas maliliit na tribo ng goblin. Nagulat si Lamfin, ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang tungkol sa lahi ng higanteng goblin, alam niya lang noon ang mga demi-humans bilang pinakamalapit sa mga goblin sa laki, isa pang goblin ang nagbigay alam kay Lamfin tungkol sa tribong ito, sila ay ang tribo ng dagwang ngipin. Lahat sila ay mga higanteng goblin, sa isang naunang pangangaso, natuklasan ng goblin ang isang tribo na inaatake ng mga higanteng goblin at ang eksena ay nakakatakot. Habang iniisip ni Lamfin ang mga malaking goblin, hindi siya nakakaramdam ng pangamba kundi ng kasiyahan. Kung makuha niya ang kanilang pinuno at makalikha ng ikatlong henerasyon ng mga goblin, magkakaroon sila ng sapat na lakas para labanan ang pananakop ng mga tao. Narinig ni Loader ang mga sinabi ni Lamfin at tumawa ng mapanukso. Sinabi niya kay Lamfin na mangarap na lang siya, ang kamatayan niya ay papalapit na. Dagdag pa niya, kahit pa lumakas ang mga goblin, tatalunin sila ng mga kabalyero. Tinitigan ni Lamfin si Loader ng nakakatakot, nagpasalamat siya sa paalala at sinabing nakalimutan niyang naroon si Loader. Bilang gantimpala, pinayagan ni Lamfin ang ibang goblin na maglaro kay Loader, ngunit iniutos niyang huwag itong patayin.
Agad na sumugod ang mga goblin kay Loader na parang gutom na gutom, tila may kakaibang pagnanasa sila sa mga tao, kahit na sa mga lalaki, habang nag-e-enjoy ang mga goblin, sumisigaw si Loader sa desperasyon. Sinusumpa niya ang mga goblin at binabantaan silang darating ang mga tao at sisirain ang kanilang wretched na tribo, pero ang lahat ng buta sa kanya ay may lalong nabigyan ng pansin kaya alam na ninyo kung ano ang ginawa sa kanya. Tahimik pa rin si Ephra, nakayuko habang pinapanood ang lahat ng nangyayari habang nakatuwad si Loader. Marahil natutunan na niyang manahimik, ilang oras ang lumipas, nakahandusay si Loader sa lupa, walang malay. Makikita sa kanyang mukha ang sakit na kanyang tiniis. Samantala, ang tribo ng goblin ay nagsasaya, may alak at karne. Tila lahat ay masaya maliban kay Loader at Ephra. Tinanong ni Gobo si Lamfin tungkol sa kanyang plano na atakihin ang tribo ng Dagwang Ngipin. Kinumpirma ito ni Lamfin, sinabi niya na gusto nilang mabuhay kaya kailangan nilang maging pinakamalakas. Hindi lang niya nais na atakihin ang tribo kundi nais din niyang makuha ang kanilang pinuno. Pinagdesisyonan na ni Lamfin ang pangalan para sa kanyang tribo. Mula ngayon, tatawagin silang tribo ng mahilig sa babae. Mukhang angkop ang pangalan sa katangian ng mga goblin, sumigaw sila sa tuwa nang magkaroon sila ng opisyal na pangalan. Nakaramdam ng pangamba si Gobo sa desisyon ni Lamfin, binalaan niya ito na ang mga goblin ng Dagwang Ngipin ay napakalakas at marami na silang sinirang ibang tribo, mahirap silang atakihin at hulihin ang kanilang pinuno. Sinabi ni Lamfin kay Gobo na huwag mag-alala dahil alam niyang mabuti ang kanilang kasalukuyang lakas. Tinitignan ni Lamfin si Ephra na parang may ideya siyang gamitin siya sa digmaan bago magsimula ang labanan. Bumisita muna si Lamfin sa tribo ng Dagwang Ngipin upang mangalap ng impormasyon. Pinili niya ang isang angkop na lugar upang masubaybayan ang buong lugar at interesado siyang malaman ang lakas ng mga higanteng goblin na ito. Ang tribo ng Dagwang Ngipin ay may mga bahay na may modernong arkitektura, na nagpapakita ng katalinuhan ng mga goblin na ito. Sa loob, maraming higanteng goblin ang kumakain at umiinom, ngunit iniisip ni Lamfin na madali niya silang matatalo. Napansin ni Lamfin ang takot sa mga mata ng mga goblin sa loob ng bahay, natatakot sila kapag nakita ang kanilang pinuno. Isa itong higanteng goblin na mas malaki kaysa sa iba. Ang goblin ay nasa antas 50 na may props yung mataas na antas ng mandirigma, mayroon siyang mga titulo tulad ng mga ngaso ng halimaw, bayaning goblin, at makina sa pagbasa, na may 700 HP, 239 na lakas, at 14 na depensa, may dala siyang pamalong gawa sa buto at ang kanyang kabuuang kapangyarihan ay umabot ng 900, nasiyahan si Lamfin sa pagkakita sa isang napakalakas na goblin at may plano na agad para sa kanya sa hinaharap.